Praise, praise. Okay. Okay lang po ba? Basahin po natin yung nasa kanan ko. Kita niyo po ba? Sige, basahin po natin sabay-sabay. Isa pa, with conviction. Ulitin ko, isa pa. Sa kanan ko. Kaliwa. King of Kings. Ito pong Lord and Lord and King of Kings may pangalan. Siya po ang ating Panginoong Hesukristo. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is Almighty. He will live forever and ever. Hallelujah. At sa mga panahon po na ito, siya po yung ating ginugunita. Yung kabutihan po na kanyang ginawa ang ating inaalala. Nagtataka po ba tayo or nagtatanong, bakit ba ako nandito ngayon sa lugar na to? Kaya ka po nandito kasi una sa lahat, hinayaan ng Panginoon tayo'y ma-extend ng buhay. Dahil buhay tayo. Amen? At dahil may ipapagpasalamat tayo sa Panginoon. Taas ang kamay na may pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Lahat po tayo may nais ipagpasalamat sa ating napakabuting Diyos. At ang panahon po ng pasasalamat sa Panginoon, hindi lang po dapat every last Sunday of the year or every Thanksgiving Sunday. Ito po dapat ay ginagawa araw-araw. So umaga pa lamang po, sabihin na sa Panginoon, O Diyos, salamat sa kabutihan mo. Umaga. Bago matulog, sabihin na sa Panginoon, O Diyos, salamat sa katapatan mo. Ayan po. Yan po ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Umaga pa lamang po, dapat. No? Kaya, isa pong malaking kagalakan na muli po ay makapaglingkod sa inyo, mga mahal ko kapatid. Kung bago ka po rito sa lugar na to, welcome po. Or kung bagong balik, welcome po once again. Masaya po kami na kayo'y makasama. At sa mga nanonood po sa online, saan man po kayong panig ng mundo, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong mga buhay. At nawa, sa ating pakikinig ng kanyang salita, ma-challenge po tayo. Makilala pa natin nawa siya at mapuno ang ating mga puso ng pasasalamat sa kanya. Amen po ba? Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po'y tumayo. At ipa-flash na lang po siguro ni Ate Angelo and sa mga may hawak na Bible, maaari po tayong makibukas sa Lucas chapter 2. Lucas chapter 2, verse 1 to 12, yan po yung ating magiging main text. Yan. Sige nga po, kung maaari lang po, no, sabay-sabay rin po sana natin basahin. Lucas chapter 2, 1 hanggang 12. Ready? Read. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cirenio ang gobernador ng Syria. Sa sariling bayan upang magpatala. Okay, yun na yung 12. Sige, tuloy natin. Hapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Tuloy natin, doon ay ready, read. Doon ay at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ako'y may dalang gandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao.
sa bahay ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Purihin ng Panginoon sa kanyang salita. Tayo po'y dumulog sa kanyang kahabagan. Aming Ama, maraming po salamat sa iyong salita. Maraming po salamat sa mga bawat isa na nandirito upang makinig ng iyong salita, magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyo. Aming Panginoon, kung may nakikita ka pa pong karumihan sa puso namin, sa isip, salita, at sa gawa namin, kami nagkasala sa iyo, nagkulang, Panginoon, or lumabis, kami po, once again, ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya at humingi ng tawad para sa aming mga nagawang kasalanan. Nais po namin, Panginoon, na kung paano ang iyong salita ay makapangyarihan, kung paano ang iyong salita ay matibay at maaaring sandigan, nawa ang mga salita mong ito ay tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon. Kagaya ng isang ugat, Panginoon, na kayang dumurog ng bato, kayang tumagos sa mga pader or gumuho ng mga poste, Panginoon, maging ganun nawa ang iyong salita na aming mapakinggan sa oras na ito. Patuloy ka, O Diyos, na bumago ng buhay. Patuloy kang mangusap, patuloy kang kumilos sa oras na ito. Aming Panginoon. Marami po salamat. In the name of Jesus, Amen. Maari pong umpo ng pumapalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Sino pong familiar sa salitang ito? Kasi may introduce po ako sa inyong salita na bilang mga Pilipino, madalas nating mapakinggan. Pero sa ibang bansa, hindi siya madalas ginagamit. No, actually, itong word na to is kinda new sa English world. New siya kasi 19th century lang siya nagawa. Nasa 1800s po ito. Pag sinabi kasing 1800s plus, 19th century po yan. So tayo ngayon, nasa 2025 tayo, we are in the 21st century. Yung inahabol natin is yung 2100. Di ko alam kung may aabot ng 2100 na bago bumalik ang Panginoong Yesus, no? Let's see. So, breadwinner. Yan po ang ating pag-uusapan. Yung dalawang word po na yan. Pastor, ang layo sa Pasko. Pero pakinggan niyo ako mabuti, mga kapatid. May tanong po ako. Sino po dito na sa life nila, ngayon, breadwinner sila? Ba't may mga naiiyak dito? Pastor, breadwinner ako. Taas kamay, yung mga breadwinner sila. Taas kamay, okay? I see 5 breadwinner right now. Pag sinabi breadwinner, define nyo muna, Pastor, kung ano yung breadwinner. Sige, define muna natin. Next slide tayo. Define muna ni Pastor yung breadwinner. So, ang breadwinner comes from a simple combination of bread plus winner. Sobrang simple lang. So, it was first use niya is 1820. Ibig sabihin po ng bread pala is representing food, sustaining or sustenance and life necessities. And winner means earning or achieving. Kasi dati sa English world, pag sinabing bread, kung malambot man yan, matigas man yan, makakain pa rin yan. Bread yung pagkain nila po nung panahon na ito. So, wala pang pandesal. Matitigas po yung bread nila. Kung alam niyo po yung mga mahabang ganun, French bread, yung parang pag tinamaan ka sa ulo, matigas. Ganun po yung mga bread nila dati kasi mas tumatagal po yung ganun. Ngayon may panghiwa na lang sila at nakakain po nila yon. Pero sabi nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. So, bread plus winner. So, babalik po ako sa tanong ko. Sino rito right now, breadwinner sila? Okay? Before I proceed, okay, I see 3, 4, 5, okay, right now. Breadwinner sila. Okay? Next kong tanong. Sino rito naranasan na niya even once in his or her life na maging breadwinner siya? Taas kamay. Naranasan na niya na maging breadwinner siya ng family nila. Okay. Mga tatay, breadwinner po No? Okay. Eto, sana mas marami magtaas. Sino naranasan niya sa buhay niya na may breadwinner na makatulong sa kanya? May breadwinner na tumulong sa kanya, makatulong sa kanya. Of course, I believe lahat tayo natulungan tayo ng breadwinner. Di ba?
Sino rito hindi siya natulungan ng kanyang tatay na nagtatrabaho, ng kanyang nanay na nagpupursige, or ng kanyang kuya na nagpapaaral sa kanya? Lahat po tayo pinagpala ng mga breadwinner. Pero may tanong ako, para po sa mga breadwinner, mahirap ba o madali? Mahirap po ba o madali? Mahirap. Kasi ang ibig sabihin po ng pagiging isang breadwinner, dinidescribe nito yung isang tao na nag-earn or who is winning for the money to provide food and a living for their family. It signifies the person who wins or brings home essential food or bread for the household. Ibig sabihin, dinidescribe nito yung mga tao na, parang ikaw yung representative ng Pilipinas sa SEA Games. Ikaw yung bring home the bacon. Ito naman, bring home the bread para may kakainin tayo. So, pag-uusapan po ang pagiging breadwinner, lahat po ng kapatid mo, sa'yo nakapasan. Lahat ng gastusin, lahat ng baon, lahat ng bayarin, sa'yo yan po nakapasan. Kaya hindi ka pwedeng, mahina yung loob mo. Hindi ka pwedeng susuko basta-basta. Kasi may household na umaasa sa'yo. Yan po yung ibig sabihin ng pagiging breadwinner. At ito po ay hindi madaling trabaho. Mga estudyante, mga youth, sino rito gusto niya maging breadwinner siya ng family? Ikaw magbabayad ng kuryente, ng tubig, ikaw magbabayad ng internet, ng aircon. Tignan natin kung mag-aircon ka pa magdamag. Baka magtitipid ka talaga. So, mahirap po ito. Ngayon pag-usapan natin kung ano nga ba yung kinalaman ng bread plus winner sa ating Panginoong Jesus. Because I was praying, hindi ko alam bakit ito, sa totoo lang. Because yung mga nakaraang mensahe naman, rekta sa Christmas or kung ano man. But while I was meditating, breadwinner. No? Ngayon, samahan niyo po ako. Sa Lucas chapter 2, 1-12, makikita po natin dito yung eksena bago ipanganak ang Panginoong Jesus. So balik tayo doon siguro ate sa sa binasa nating verse kanina sa Lucas. Para lang ma-walk through tayo. Kung bakit nga ba sila pupunta sa Jerusalem? No? Nang panahong iyon, inutos na Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasa kumpanipari ng Roma. Ibig sabihin, lahat ng mga sakop ng Roma, which is napakaraming bansa po niyan, ay magkaroon ng census. Ilan yung lalaki, ilan yung babae, ilan yung bata, magkaroon. So, para magkaroon po ng census, kailangan nilang bumalik sa kanilang motherland. Kung saan po yung probinsya nila. No? So kung magkakaroon ng census ngayon, saan kaya uuwi si Ninang Malu? Bulacan. Ganon. Uwi siya sa Bulacan. No, si Ate Carol, saan kaya uuwi? Sa Saan? Kainta. Sa Kainta, malapit lang. No? Pero alam niyo po ba, nanggaling po, ito pong sila Maria, si Jose, at si Jesus, nung nasa tiyan pa lang, sa Nazareth. Pastor, saan ba itong Nazareth? Ito pong Nazareth nasa medyo northern part ng kingdom at sila po ay bababa papunta sa Judea. Yung Judea po ay probinsya po yan. Para po siyang province of Rizal. Something like that. So sabihin natin from Ilocos, bababa ng Rizal. Something like that. Though yung Pilipinas naman po mas malaki kumpara sa Israel. So, Pastor, gaano katagal yung biyahe nila? Ang biyahe po nila dyan 3 araw. No? So, mula sa taas, pababa. Okay? So, ang next na nangyari, kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Kailangan po nilang gawin yun kasi utos po yan ng emperador. Yan. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. So, si Joseph pala is mula sa angkan ni David, pares sila ng birthplace. Pares silang taga Bethlehem. And actually si Maria rin po is tubong Bethlehem din po. No? Kung itatrack po natin, siya rin po ay nasa lineage ng hari. Ngayon, ang question ko, actually sagot ko yung itatanong ko sana. Ang tanong ko is, saan ang bayan ni Haring David? Makikita na sa verse 4. Ayun, ang bayang sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David. No? Tingnan natin yung next slide, ate, please.
Ayan. So, may kita natin dito yung nativity scene or sa mga Pilipino, ito po ay tinatawag na B. Nag-umpisa sa B. Sinong nakakalam ng tawag sa eksena na to? May Gcash. Sinerch ko pa kasi, nakalimutan ko to eh. B, nag-umpisa sa B. Ha? Kuya Kinet? Ayun, nasagot na po ni Tita Elsie. Mukhang si Tita Elsie piyata mag-send sa akin ng Gcash eh. Just kidding lang po. Ayan po. So, tignan natin yung next slide. Please. So, Belen po kasi ang tawag dyan. Yung Belen po, mula sa salitang Bethlehem. I believe Spanish word po ito. Yung Bethlehem or Spanish transliteration siya. So, Bethlehem, no? Or ito po yung pagkakabaybay, Bethlehem, or yung Hebrew form niya po is Bethlehem. Yun siya, Bethlehem, no? Na ang meaning ay house of bread. Pastor, kaya pala breadwinner usapan natin. Kaya pala tinapay ang usapan natin. Sapagkat ito pong Bethlehem pala, na sa mga Pilipino ang tawag ay Belen, no? Ang meaning po pala niya is house of bread. Ibig sabihin pala yung Bethlehem, ito po pala yung bahay or yung lugar kung saan ginagawa yung tinapay. Ginagawa yung tinapay. Ginagawa yung tinapay. Ano po yung halaga nito para sa ating pong mga Kristiyano? Mga mahal ko kapatid, ang halaga po nito sa atin bilang mga Kristiyano ay, tignan natin, because si Jesus ay ang tinapay na nagmula sa langit. Amen. Ibig sabihin pala, hindi lang pala basta si Jesus ay baby na nasa manger na nakabalot ng lampin. Isa pala siyang tinapay na mula sa langit. No? He is the bread of life. Sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 6 verse 48, I am the bread of life. So tignan po natin kung ano nga po ba ang ibig sabihin nito, ang value nito para sa ating mga tao. No? Kasi, balik tayo sa Lucas chapter 2, please. Sabi po kasi sa Lucas chapter 2, baba tayong kaunti, mga verse 10 siguro yan. Ayan, okay na dyan. Okay na. Ito sa verse 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. May good news ako para sa inyo na tiyak magbibigay ng joy sa lahat ng tao. Ano po yun? Ito yung good news ko sa inyo. Isinilang ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Ganoon. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang tinapay na nagbibigay buhay. So ano nga po ba ang pakapahulugan nito para sa ating mga tao? Una, ang tinapay po ng buhay ay nagbibigay ng, balik tayo sa slide, ito po ay nagbibigay ng supplication. Nagbibigay ng supply, nagbibigay ng provision para sa atin. Sapagkat sabi rito sa John chapter 6 verse 33, for the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. No, sa Tagalog, sabi po rito, okay, na-rapture yung chapter 6 ng Bible ko. Dito tayo. Meron ba dyan? Ayun. Ay, wala. Okay. Dito na lang. Chapter 6, verse 33, sabi po rito, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Ibig sabihin po, may provision po na binigay ang Diyos. Nung panahon po kasi ng mga Israelita, nung sila po ay naglalakbay sa ilang, kumain sila, kahit di sila nagtatrabaho. Ano yung kinain nila? Anong kinain nila? Nag-uumpisa sa letter M. Mana. Pero ang tawag ko po rito is skyflakes. Sino sa skyflakes? Skyflakes po siya kasi, para ano siya, bumaba siya mula sa langit. Bumaba siyang gano'n, no? Kasabay po siya ng mga hamog. Pag umangat na po yung hamog sa umaga, nakalatag na po yung mga mana dyan.
No? Pero pag sumikat na yung araw ng medyo mainit na, natutunaw na rin po yung mga mana. So para lang po yung flakes. Pero alam nyo ba yung mana po na yan, may na-preserve po yan, may na-preserve sa Ark of the Covenant. No? Kasi sa Ark, tinago po dyan yung tablet, yung bato, na nakasulat dun yung Ten Commandments. Nakatago din dyan yung mana. Nakatago din dyan po yung baston ni Aaron na tinubuan ng bulaklak. So, nakapreserve po yung mana na yan, miraculously. Pero hanggang ngayon, di pa rin po natin alam kung nasan po yung Ark of the Covenant na yan. Kasi wala pong templo ang mga Israelita. So, yung pong una, bread of life gives supply sa ating mga buhay. Kung paano po yung ating mga breadwinners po, sila po yung nagbibigay na lahat ng mga gastusin natin, higit po doon yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. No? Next po. He gives, hindi lang po supplication, nagbigay rin po siya ng solution. Solution. Minsan may lumapit, Kuya, may project kami, ito yung kailangang bayaran. Kuya, pagka hindi po ako nakasama sa Christmas party, sa my field trip, may project. Sinong pamilyar sa ganon? So may problema, di ba? Kung hindi ka makasama sa field trip, bababa yung grade mo, maaaring hindi ka makapasa or bibigyan ka ng mas malaking project. Pero salamat na lang sa buhay ng mga breadwinners natin. Sila yung pwede natin takbuhan. Sila yung nagbibigay ng solusyon sa ating mga problema. No? Ang ginawa ng Panginoon sa atin, binigyan tayo ng solusyon. Ano yung sinulusyonan sa atin ng Panginoon? Ano po ang sinulusyonan sa atin ng Panginoon? Sa 6:35. Ang sinusolusyonan po sa atin ng Panginoon, sabi rito, akong tinapay ng buhay, lumalapit sa akin, ay hindi na magugutom kailanman. Yung unsatient hunger and thirst, yun po yung sinulusyonan ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Tuloy natin. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ano po ang pakapahulugan nito? Ano po bang ibig sabihin nito? Matatandaan po natin sa John chapter 4 kung saan kinausap ng Panginoong Isus ang babaeng Samaritana, sabi niya, kung alam mo lang kung sino humingi sa'yo ng tubig, ikaw ang hihingi sa kanya. Pagka ininom mo yung binibigay niyang tubig, hindi ka na mauuhaw kailanman. Ano po yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, hindi po siya yung physical na gutom. Hindi po siya yung physical na pagkauhaw. Ito po yung spiritual na gutom. Ito po yung spiritual na uhaw. Kasi po, kung gutom ang tao, pwede siyang kumain. Pag uhaw siya, pwede siyang uminom. Kung ang kanyang kaluluwa ay gutom at uhaw, anong pwede niyang gawin? Pwede siyang lumapit sa kanyang mga mahal sa buhay. Maramdaman niya yung comfort. No? Pwede siyang mag-aral ng mga courses, mag-aral ng mga skills, masatisfied yung kanyang soul. Pero yung kanyang spirito, walang makakabusog dyan na bagay sa mundong ito. Walang makakatanggal ng uhaw na niyan na mula dito sa mundo. Hindi pera, hindi material na bagay. Sa halip, ang makakatanggal ng uhaw ng busog ng ating spirito ay ang Panginoong Jesus. Kagaya nga po ng madalas kong binabanggit, ang Panginoon po ay naglagay po ng vacuum space sa ating heart. Pag sinabi pong vacuum, ito po yung lugar kung saan walang nakalagay na kahit ano. Walang oxygen, walang carbon dioxide, walang alikabok, walang anything. May vacuum po sa heart natin na hindi mo pwedeng lamanan ng pera, ng pag-ibig, ng kahit anuman, dahil ang Diyos na lumikha sa atin, naglagay siya ng spot sa puso mo para sa Kanya. Ngayon, ginagawa ng tao, nilalagyan niya yon or nilalamanan niya yon ng ibang bagay. Tinatry niyang punuan yon ng atensyon mula sa mundo or sa ibang tao, while ang kailangan lang pong gawin ay lumapit sa Panginoon. Sapagat sabi rin niya rito, sa verse 37, tingnan natin, sabay-sabay po natin itong basahin, kung maaari po. Ready, read.
At hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Yung po pala yung kailangan gawin. Kung tayo po'y may unsatisfaction sa ating buhay, kung nararamdaman po natin na may kulang sa ating buhay, ang kailangan po natin gawin, lumapit sa Panginoong Hesus sapagkat siya ay hindi nagtatakwil. Hindi po siya nagtataboy kung tayo po'y lalapit sa Kanya. Pastor, kahit po ba nakaluhod? Kahit nakaluhod. Kahit nakadapa. Kahit sa deathbed ka. Nasa ang lugar ka man, nasa ang bahagi ka man ng buhay mo. Kung ikaw ay tatawag sa Panginoon, tiyak, maliligtas ka. Sa Romans chapter 10, I believe verse 12, those who call upon the name of the Lord shall be saved. Kailangan mo tumawag sa Panginoon. Sabihin mo, Jesus, kailangan ko ng tulong mo. Panginoon, kailangan ko ng tulong mo. Pero, nakakalungkot po sa ating mga tao, si Lord na po yung huling resort natin. Siya na po yung huling solusyon natin pag wala tayong matakbuhan. Pero ang Lord nagbibigay ng solusyon sa problema ng tao. Ang problema ng tao, kagutuman, kamatayan, karamdaman, siya po ang nagbibigay ng solusyon. Ikatlo po, nagbibigay ang Panginoon ng kaligtasan. Salvation. 47 to 48. John chapter 6 pa rin. Sabi rito, pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. So, ang pagsampalataya sa Panginoon ay magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan, hindi pagsapi sa mga relihiyon, hindi pagpapamiyembro, hindi pagsali sa census o sa listahan, sa halip ang pagsampalataya sa Panginoon. May isang verse po rito, medyo controversial po siya. No? Talon tayo sa verse 53. Tignan natin. Ito po, controversial po ito. Hindi po ito naunawaan ng mga Hudyo, ng mga Israelita, at sa panahon po ito, may mga nalilito pa rin. So ang sabi po rito, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao ay ang Panginoong Hesus. At inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Pastor, may cannibalism bang nangyayari dito? Bakit may kakaining laman, may inuming dugo? Alam niyo po, dati po na-misinterpret po yung mga Kristiyano na kumakain daw talaga sila ng laman or umiinom ng dugo. Panahon po ito ng mga Roman Empire. Kaya po sila lalo na persecute. Familiar po kayo sa term na you are what you eat? Na yung kung ano yung kinakain mo, nagiging bahagi ng katawan mo? Naniniwala ba kayo doon? Halimbawa, kumain tayo ng mga fatty foods. Magiging fatty rin tayo, let's say. Or kumain tayo ng mga matatamis. Magkakaroon din tayo ng diabetes. Pero kung kumain tayo ng mga healthy, no, especially kung nag-exercise pa tayo, magiging ganun din ng katawan natin. So, you are what you eat. Sabi nga nila. Ang ibig sabihin po, nitong kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, ibig sabihin po nito, tunay na nakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Amen? Tinatanggap ng buong buo ang Panginoong Hesus. Tinatanggap ang kanyang salita. Sinasabuhay ang kanyang salita. Ibig sabihin, dumadaloy na po sa very blood or sa very veins or sa very body mo yung Panginoong Hesus. Ibig sabihin, nagiging isa kayo. Amen po ba? Malinaw po ba ito? At may sinasabi rin po na yung ginawa po natin kanina na pag inom po sa kopa, yung tang, no? Tang grapes, and yung Skyflex. Alam niyo po ba, sa mga paniniwala po, let's say sa mga ibang belief po, siya, parang pagka binasbasan po yun ng pare, para siya nagiging totoong laman, nagiging totoong dugo ng Panginoong Hesus. So, marami pong mga tumutuligsa pero meron ding uma-agree doon. Kaya, yung Santa Cena po, hindi po nila binibigay sa kung kani-kanino lang. Kailangan po na baptize na, kailangan alam nila yung tinatanggap nila.
I would agree to that one na parang kailangan alam mo na yung tinatanggap mo kasi holy po talaga yan. Yung tipan, yung ng Panginoon, yung hapag ng Panginoon, sobrang holy po niyan. Sabi nga dahil yung iba tumatanggap niyan sa maling pamamaraan, nagkakaroon silang karamdaman, yung iba namatay na, sabi ni Pablo ito. No, kaya po pag tumatanggap po talaga tayo nito, nakikisa tayo sa Panginoon, kailangan malinis po talaga, humingi tayo ng tawad, buo yung pananampalataya natin. Seryoso, sobrang seryoso po talaga tayo. No? Ayun, kasi may verse po siya, yan po siya, no? Though tayo naman po, spiritually, ang ating pinapanampalatayaan is manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Amen? Ayun po. So, as conclusion, may kita po natin dito, no, sa next slide, ayan. Si Jesus, ang tinapay ng buhay na nagmula sa langit. At ang sino mang sumasampalataya at lubos na tumatanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sinasabi po kasi doon ng Panginoong Jesus na yung mga ninuno nyo, kumain sila ng mana, pero namatay pa rin sila. Di ba? Namatay pa rin sila. Kumain sila ng mana na skyflakes, pero namatay pa rin sila. Pero sabi ng Panginoong Hesus, itong tinapay ng buhay, pag kinain nyo, hindi na kayo mamatay kailanman. No? Kung kayo mamatay, kayo muling bubuhayin sa huling araw. Yun po ang sinasabi rito ng Panginoon. Ibig sabihin po, yung espiritu mo, nagkakaroon ng new birth, new life, born again, naboborn again ka, no? Sa pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Next po, winner. Jesus, the winner. Amen po ba? Ang Panginoong Hesus po ba ay mananagumpay? Amen. Sabi po ng Panginoong Hesus sa... Ay, nawala ang aking notes. Nawala. Okay. Sabi po ng Panginoon sa John chapter 19 verse 30, it is finished. Tapos na. Siya ang champion. No? Meron po ditong 6 na bagay kung saan pinakita po ng Panginoong Hesus ang kanyang pagiging mananagumpay. Una po, samahan niyo po magbuklat ha. Una po, Jesus' victory over the world. Sa John chapter 16 verse 33, sabi rito, in the world you will have tribulation. Ibig sabihin po tribulation, matinding paghihirap. Uusigin kayo, papatayin kayo, papahirapan kayo. Pero sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong masiraan ng loob. I have overcome the world. Ipapersecute kayo, papatayin kayo, papahirapan kayo. Pero huwag kayong matakot na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Unang napagtagumpayan ng Panginoon, ang sanlibutan. Yung mga great po na mga hari, na mga warlords, kailangan po nila ng World War I, World War II, World War III para masabi na victorious sila. Ang Panginoong Hesus walang ginamit na espada, walang pinaputok na kanyon, walang pinaputok na baril, hindi gumahit ng karahasan, pero siya pa rin po ang greatest warrior. Amen. Siya po ang mananagumpay. Nung kala po na nitaning ng kampo ng kaaway na nagtagumpay na sila, wait, meron ako reverse uno card. Di ba? Paano niya pinakita yung reverse uno card niya? Kala nila patay After 3 days, nabuhay. Wow! Yun po yung greatest statement ng Panginoong Hesus na hindi siya nanatiling patay, siya ay muling nabuhay. At pinakita niya po yung kanyang dominance, yung kanyang victory over sin, over death, over hell, over Satan. No? Yan po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Victory over the world. Victory over sin and death. Ito na po, sinabi ng Panginoong Hesus, so when Jesus had received the sour wine, ito yung suka, sabi na suka. He said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. Ang ginamit po na word dito is tetelestai. It is finished. Ginagamit po yung salitang tetelestai or it is finished pagka may utang. O kunyari yung Bombay, balik ng balik. Huling bayad mo na sa Bombay, pumirma ka na. O Bombay,
Tetelestai. It is finished. Tapos na yung bayarin ko. It is finished na. O kaya, nagkaroon ng, nagkaroon ng giyera. Tapos naging matagumpay. Tapos sabihin nung kapitan, Tetelestai, or ng general, Tetelestai, tapos na, panalo na. Yun din po ang ginawa ng Panginoong Hesus po sa atin. Napagtagumpayan niya yung dalawang kalaban ng tao. Ano po ba yung dalawang kalaban ng tao? Ito po ba si Judith? Hindi. Sino ba yung kaibigan ni Judith? Si Judith at si... Dalawa yun eh. Judith at si... Nakalimutan ko na. Hindi po yun ang kalaban ng tao. Ang kalaban po ng tao, hindi rin po yung traffic ha. Baka isipin nyo, traffic yung kalaban ng tao. Ang kalaban po ng tao, sin and death. Kasalanan at kamatayan. Yan po yung dalawang kalaban ng tao na mula nung likhain ng mundo, hindi pa po nila magapi-gapi. Tingnan mo si Enrile, kala mo natalo na yung kamatayan. Nalungkot tayo for that. No? Pero, di ba? Si Manong Johnny, kala natin. Pero, siya pa rin po ay natapik ng kamatayan. Even po yung mga maraming pera. Yung dati pong undersecretary ng DPWH, natagpuan sa Cannon Road, patay. Maraming pera yun ha. Hundreds of millions, if not billions po ang pera nun. Pero kaya pa rin siyang kalabitin ng kamatayan. Even ang kasalanan, kahit tulog tayo, pwede tayong kalabitin ng kasalanan eh. Pero may good news ako mga mahal ko kapatid. Ang good news ko, Jesus is the winner. Kasi yung hindi magapi ng tao na kamatayan at kasalanan, ginapi ni Jesus in one go. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Jesus' victory over sin. He is a winner. He is the winner. He is the victor. No? Ikatlo po, Jesus' victory over spiritual forces. Ito po, nung ang Panginoong Hesus ay namatay, inilibing, ilang araw po siyang nasa libingan? Tatlong araw po siyang nasa libingan. May nagtanong, kala niya natrap na niya yung pastor. Sabi, kung totoong namatay yung Jesus na yan, anong ginawa niya nung 3 araw? Ulitin ko yung tanong kung tunay na Diyos yung namatay na Jesus na yan, ano yung ginawa niya noong 3 araw na siya'y nakalibing? Nakahiga lang ba siya? Kagaya ba ng mga binuburol? Nakahiga lang? Nakalibing na ba siya? Wala ba siyang ginagawa? Ito po yung nagpapatotoo ng pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Nung 3 araw po siya'y nakalibing, nandun po siya sa kanyang libingan, isa po yung inukang bato. No? Ang ginawa ng Panginoong Hesus, pumunta po siya sa kailaliman ng lupa. Ito po yung tinatawag na Gangarena, meron pa isa eh. Ano ba to? Hades, yan. Ang Hades po ay lugar ng mga patay. It's not necessarily hell. No? Basta lugar ng mga patay, Hades po yan. Greek word po yan. So, pumunta po siya sa Hades, ang ginawa niya, nag-proclaim siya na matagumpay na siya. Yun po yung ginawa niya, nag-preach po siya doon. May kita po natin sa 1 Peter. So, pagpunta niya po doon, nag-preach siya, sinabi niya, Tetelestai. It is finished. Tapos na. Bayad na ang kasalanan. Nagapi na ang kamatayan. Nag-preach siya. Pagkatapos nun, ang ginawa po ng Panginoong Hesus, umakyat po siya, dala-dala po niya yung mga saints na nasa Hades nung time at dinala po sila sa paradise. So medyo malalim po yan, pero yan po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Una po yan. Ikalawa po niyang ginawa, sa Colossus chapter 2 verse 15, He disarmed the rulers. Tinanggalan niya ng kapangyarihan. He disarmed the rulers and the authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Alam niyo po ba yung ginagawa dati sa Israel? Pagkang yung isang kalaban ng hari ay talunan or nanalo ang hari, ang ginagawa, pinaparada yan sa buong bayan. Nakahubot-ubad, tinanggalan silang korona, pinaparada yan, pinapahiya yung mga yan, yung mga natalo nila. Mga prisoner of war, let's say. Ganon din po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Pinahiya niya si Taning. Pinahiya niya ang kamatayan.
Pinahiya niya ang kasalanan. Tinapakan niya, ayun, no? By triumphing over them in Him. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Jesus is victorious over spiritual forces. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Praise your name, O God. Hallelujah! Ito po yung last three. Ito naman pong last three ay pumapatungkol naman po sa ginawa ng Panginoong Hesus. Yung tinanggap rin po nating katagumpayan dahil kay Jesus. Binanggit ko po kanina na ang Panginoong Hesus ay mananagumpay. Napagtagumpayan niya ang mundo. Pero hindi lang po doon nagtatapos. Napagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang mundo at tayo rin naman po ay maaaring magtagumpay or maging mananagumpay. We can overcome the world with our faith. Sabi po rito, for everyone who has been born of God, ibig sabihin silang pinanganak muli. No? Silang mga anak ng Diyos. Overcomes the world, na pagtatagumpayan ng mundo, and this is the victory that has overcome the world. At ito ang kapangyarihan na gumapi sa mundo. Our faith. Amen. Our faith. Hindi po tayo makakalabas sa puwersa ng sanlibutang ito. Sa grip ng kaaway. Ano po ba yung mga sinasabi po ng mundo? Poverty, let's say. Yung poverty po na yan, spirit po yan. Yung poverty po, kaya mong makalabas dyan through faith. Amen po ba? Buong puso po ba tayo dyan naniniwala? Through poverty. Yung poverty po na yan, na sinasabi, pinipreach ng mundo, kaya mong makalabas dyan through faith. Kung ano man po yung mga tinuturo ng mundo. No? Even sickness, no? Even yung mga minana ko na to. Ganto sa pamilya namin meron kaming diabetes. Meron high blood kami, si Papa nga namatay siya sa ganto, sa ganyan. Tatay ko nga lolo ko nga di na umabot sa ganto edad eh. Yung mga yan po, tinuturo po yan ng mundo. You can overcome the world through faith. And sabi mo sa tabi mo, you can overcome the world through faith. Not through money, not through fame, not through influence, but you can overcome the world through faith. No? Next po. He gives us victory over sin and death. Kanina po, nakita natin na Jesus overcame sin and death. Ngayon naman, binibigyan po niya tayo ng victory over sin and death. For sin, tignan natin to please sa ate? 1 Corinthians 15. Yan, ang galing, ang bilis. Okay. Sabi rito, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Okay. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. No? But thank God who gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Amen. Yung sin and death, hindi po natin mapagtatagumpayan to ng willpower lang. Pag sinabing willpower, ito yung kakayanan mo magtimpi, kakayanan mo magtiis, kakayanan mo magsabi ng wag. Hindi po sapat ang willpower, especially sa mundo na to. Sa halip, ang sabi po rito, but thank God who gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Hesus lang po pala mapagbigay sa atin ng victory over sin and death. Kung may other way po tayo na nalalaman para ma-overcome to, maaring yun na yung bagong Savior. Pero wala. Wala. Hindi mabubuting gawa. Hindi pagtulong sa kapwa. Hindi pagbabayad. No, para makapunta dun sa buhay na walang hanggan. Sa halip, pagsuko ng buhay sa Panginoong Hesus. At pananampalataya sa kanyang finished work on the cross. Finally, actually this is the last verse. Last sub-point ng main point natin na to. Jesus is our forerunner. Tingnan natin sa Hebrews 6 verse 20. Pag sinabing forerunner, ano ba ito?
Ito ba yung ano ka? Ano bang tawag doon sa ano? Yung mga naggagang, ikaw yung unang sasapak. Anong tawag doon? Starter? Starter. O ikaw unang sasapak, tapos back up kami. Okay. Ayun nasa likod, anong tawag? Back up. Anyway, makinig. Okay, makinig tayo. So, Jesus is our forerunner. Pag sinabi pong forerunner, ibig sabihin po, siya yung tumatakbo sa unahan mo. Siya yung nagre-ready ng daan. Kung dumadaan po kayo sa masukal na daanan, ginagawa niya, may hawak siyang itak, nililinis niya yung mga masukal. Sinusure niya na walang bangin dyan, walang ahas dyan, hinahanda niya yung daan. Pag sinabing forerunner, ito po yung kagaya ni Ate April at ni Kuya JB na, Pastor, pupunta na kami sa resort. I-reserve na namin yung resort. I-ready na namin yon. Kasi, malapit na mag-April. 4 na buwan na lang. Kailangan naka-reservation na tayo. Yun po yung ginagawa ng mga forerunner. Sila yung nauuna sa lugar. Sila yung naghahanda ng mga gagamitin. Alam niyo po ba, ang Panginoong Hesus ang ating forerunner? Kung meron mang danger sa lugar na yon, siya yung unang makakaranas. Are you with me? Kung meron man nagbabantay doon na problema or anumang sakuna, sila yung unang matatamaan. Pero ang Panginoong Hesus, siya yung ating forerunner. Ang ginawa po niya, si Jesus ang naunang pumasok doon alang-alang sa atin. Ano po itong doon? Yung doon po na ito po yung dakong kabanal-banalan. Ito po yung trono ng biyaya ng Diyos. Pastor, ano po mangyayari sa tao kung siya po yung unang papasok sa dakong kabanal-banalan? May idea po ba kayo? Kung ang tao po ang unang papasok sa dakong kabanal-banalan, siya po ay bubuwal na patay. Mawawalan ka ng hininga mo. Para kang, biglang ganon. Sapagkat sa harapan ng Diyos, walang bahid ng kasalanan. Bawal ang kasalanan. Hindi mako-contain ng makasalanan mong katawan yung kabanalan ng Diyos. Bubuwal kang patay. Walang magtatangka na pupunta doon. Pero ang Panginoong Hesus, siya po yung naunang pumunta sa presensya ng Diyos. Tignan natin, buksan natin John chapter 14, verse 1. Or ituloy mo na yung buong 14. Tignan po natin kung gaano pong napakabuti po ang Panginoong Hesus. John chapter 14. Ito po ang sabi ng Panginoong Hesus. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At kapag paghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. Yung po ang ginawa sa atin ng Panginoong Hesus, niready niya yung titirhan natin. Kala po ba natin, sa panahon na to, walang ginagawa ang Panginoong Hesus? Nakaupo lang po ba siya sa kanang trono ng kapangyarihan ng Diyos Ama? Kala po ba natin ang Panginoong Hesus, nag-aantay lang ng ating pagsamba, ng pagtawag sa pangalan niya? Hindi po. Ang Panginoong Hesus, hanggang sa puntong ito, siya po'y gumagawa. Siya po'y nagtatrabaho. At sa totoo lang, kaya po nandyan yung katabi mo kasi nagtrabaho ang Panginoong Hesus para sa Kanya. Upang makapakinig po siya ng salita ng Panginoon. Wala pong tigil ang ating Panginoong Hesus. Ang laman ng kanyang isipan at ang kanyang puso ay para sa ikabubuti natin. Kahit hindi man natin alam, hindi man natin nauunawaan. Sabi ng Panginoon, pasensya na, aalis ako ngayon. Hindi nyo pa nauunawaan, pero aalis ako para ihanda ko ang tahanan, ang titirhan nyo, sapagkat sa tahanan ng aking Ama maraming silid. Pag napaghanda ko na kayo doon, babalik ako rito para makasama ko rin kayo doon. Napakabuti po ng ating Panginoong Hesus. Napakabuti po ng ating Panginoong Hesus. Palakpakan naman po natin siya. Hallelujah! 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 Gusto ko po mag-end sa verse po na ito. Maaari po ba tayong tumayo? At buksan po natin, Ate Angelo, sa Romans chapter 8, verse 7. Sabi rito, we are more than conquerors through Him who loves us. Ano po ibig sabihin nito? Pag sinabi po kasing conqueror, hindi lang ito yung nanalo ka ng isang beses. Ito yung nanalo ka ng paulit-ulit, ng paulit-ulit. Amen po ba? Hindi ka lang one time na nanalo, pero nanalo ka, lahat ng laban na pinupuntahan mo,
nananalo ka. At may good news ako. Sabi sa Romans 8 verse 37, higit pa raw tayo sa mga conqueror. Higit pa raw tayo sa mga mananagumpay na nananalo ng paulit-ulit dahil sa Kanya na nagmamahal sa atin. Ulitin ko, higit pa tayo sa mga nananalo ng paulit-ulit. Higit pa tayo sa mga conquerors dahil sa Kanya na nagmamahal sa atin. Bakit po kaya? Sapagkat yung Kanyang pagmamahal, walang pwedeng maghiwalay sa atin nun kung tayo nasa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang langit, hindi ang anghel, hindi ang kamatayan, hindi ang kaalaman sa mundo, hindi ang kasalatan ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya as I end, mga mahal ko kapatid, kung ikaw ay nandirito sa lugar na to at maaaring first time mong napakinggan ang mensahe na ito or paulit-ulit mo nang napakinggan pero nag-iisip ka na, Panginoon, ano ba ibig sabihin ng love of God? Ano ba ang ibig sabihin ng maranasan ng pag-ibig ng Diyos? Ang sinasabi po ng salita niya sa Titus chapter 2, verse 11. Sabi po rito, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ibig sabihin po, nagpakita na ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo na kailangang hanapin kung saan-saan. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo na kailangang hanapin kung kani-kanino. Kasi sabi rito, nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kailan po ito nahayag? Nahayag po ito 2,000 years ago. Isang gabing malamig, madilim pero hindi gaano kasi maliwanag ang mga bituin. Isang gabi na parang normal lang. Nung gabing yon, pinanganak na po pala ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At hindi po siya pinanganak sa kama ng mga hari, sa kwarto ng mga Panginoon. Siya po ay pinanganak sa kwarto ng higit pa sa mga alipin. Hindi lang mga alipin, higit pa sa mga alipin. Kasama niya yung mga donkey, yung mga baboy, mga marurumi, mga baka, mga tupa, marurumi. Pinanganak siya sa lugar na marumi. Pinanganak siya sa lugar na wala siyang may pagmamalaki, na hindi fit sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero nung gabing iyon, nahayag ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito po ang Panginoong Hesus. Kaya ako'y may tanong at panawagan sa bawat isa po rito na nag-iisip na, Panginoon, ano nga po bang ibig sabihin na maranasan ng pag-ibig mo? Ano nga po bang ibig sabihin na maranasan ng pag-ibig mo? Meron po akong panyaya. Maaari po ba tayong pumikit? Sa ating pagpikit, isipin natin ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Sabi sa Romans chapter 8 verse 5, siya'y namatay sa takdang panahon nung tayo'y may hina pa. Siya ay namatay para sa atin. Na hindi naman niya kailangan mamatay para sa atin sapagkat kahit wala tayo, siya'y mananatiling Diyos. Pero kung wala siya, tayo'y wala ring pakinabang. Tayo'y wala ring magagawa. Kaya ito ang aking paanyaya at panalangin. Kung nandirito ka sa lugar na to, at napakinggan mo at naunawaan mo ang nais sabihin ng Panginoon, ang aking katanungan, nais mo bang tanggapin itong kagandahang loob ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao? Nais mo bang tanggapin ang munting Kristo
sa iyong puso? Nais mo ba tanggapin ang Panginoong Yesus sa iyong buhay? Kagaya ng sinabi sa salita ng Diyos, na sino mang kakain ng aking laman, inom ng aking dugo, sila may buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin po nito, siyang tunay at ganap na tatanggap sa Panginoong Yesus. Ang aking paanyaya, nais mo bang tanggapin ang pag-ibig na ito ng Panginoong Yesus? Kung nais mo itong tanggapin, itaas mo ang iyong kamay bilang tanda ng pagsuko sa Panginoon. At tayo'y mananalangin sa Kanya. Simpleng panalangin. Manalangin ka ng buong puso kung nais mo tanggapin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ang kinimo ng panalangin na ito, na ikaw lang at ang Panginoon ang magkaharap. Wala kang katabi, kayong dalawa lang ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoong Jesus, sabihin mo ng buong puso, Panginoong Jesus, tinatanggap po kita. Tinatanggap ko po ang pag-ibig mo. Tinatanggap ko po ang sakripisyo mo para sa akin. Ako'y humingi ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Kupkupin mo po ako sa iyong pamilya. Tanggapin mo po ako sa iyong tahanan, sapagkat ikaw ang nais kong makasama. Magpakilala ka po sa akin. Nais kitang makilala pa. Ikaw ang aking maging Panginoon at tagapagligtas habang ako'y nabubuhay hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ako naman po ang mananalangin para sa inyo. O God, nahayag na nga po ang iyong salita. Lord Jesus, nakilala ka na nga po namin bilang Panginoon at Hari. Sa akin pong mga kapatid na nag-declare na kanilang pananampalataya sa iyo, ikaw po mag-ingat sa kanila na hindi lamang po ito ang umpisa, na hindi lamang po dito matatapos, ngunit ito po yung magpapatuloy, Panginoon. Ingatan po ang mga anak mong ito, ang mga lingkod mong ito, na nagtiwala, nagbigay ng pag-ibig sa iyo, Panginoon. Patuloy kang maitaas, madakila sa buhay ng bawat isa. Muli po, Panginoon, ikaw po ang bida ng Pasko, ikaw ang bida ng aming buhay, ikaw po araw-araw ang aming hahanapin, ikaw po ang araw-araw namin isi-celebrate, Panginoon, hindi lang po every Sunday, hindi lang po every Pasko. Nawa, O Diyos, ang liwanag mo ay patuloy na magliwanag sa aming mga buhay. Marami po salamat. Sa ilang po, ang lahat ng papuri, pagsamba at dakila, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Papuri sa Panginoon, makakapuna po ang bawat isa. Salamat po sa kanyang salita. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.